Good afternoon. Welcome back again sa ating Book of Life. So, bali, napakaganda ang nakasulat sa Revelation chapter 5, verse 5. Kumbaga, ito yung pinakaastig sa mga verses sa langit. Ito kasi yung tinatawag na vision ni Juan, yung pinakita ni Jesus Christ sa kanya na kung saan si Juan ay umiyak. Kaya astig sa no, si yung ating ang isang alagad ni Jesus na si Apostol Juan ay umiyak. Ito siya ho ay nakalagay dito na Revelation chapter 5 verse 5, at sinabi sa akin ng isa sa matatanda, huwag kang umiyak, narito ang leon sa angka ni Juda, ang ugat ni David, at nagtagumpay upang buksan ang aklat at ang 7 tatak nito. Ito kasi mga kapatid, ito yung 7 silyo. Yung 7 silyo na kung saan ito yung plano ng Diyos o plano ni Jesus Christ. So kumbaga, dahil na kung sa ihahambing natin ang mundo, ang literal na mundo at saka ang literal na tao, of course si Adan at si Eva is literal silang mga tao, naging tugan ng Diyos. But in the time, nakagawa sila ng kasalanan na kung saan, kumbaga kung sa mga lupa pa, yung lupa na tinitirahan nila na dapat paraiso, na iprinda nila kay Satan. Kumbaga, just example ba na ganun para madali natin maunawaan ang nakasulat sa Revelation chapter 5 verse 5. In short, nung panahon si Adan at saka si Eva nagkaroon ng pagkakamali na nandoon na sila sa paraiso na ginhatag ka Diyos sa ila, pero nagkaroon sila ng pagkakamali. That's why na dahil nagkasala ang tao, kumbaga dahil nagkasala ka na, naiprinda mo na yung kaluluwa mo, yung mundo, yung lahat-lahat doon sa kay Satan. So, dahil na ang Diyos hindi papayag. So, dahil dito sa Revelation chapter 5, verse 5, na umiyak si Juan kasi sa yung ini-imagine niya kasi ito ay pangitain lamang na kumbaga sino kaya ang pwede magbukas ng 7 silyo. Ang itong 7 silyo, ito yung plano ni Jesus Christ. Sino kaya ang pwede magbukas kasi wala namang mga tao na walang kasalanan, puro lahat makasalanan. Siyempre si Jesus Christ lamang, no? Kaya nga kaya nga umiyak si Juan sa Revelation chapter 5 verse 1 to 4. Ang verse 1, isang aklat na nasulatan sa loob at sa labas na tinatakang mahigpit ng 7 tatak. No, makikita mo ito sa Revelation chapter 5 verse 1. Ang nasa Revelation chapter 5 verse 2 to 3, sino ang karapat dapat magbukas at sino man ay hindi makapagbukas. Yes, wala talaga makapagbukas nito. Ayon naman dito sa Revelation chapter 4 at chapter 5 verse 4, at ako'y umiyak na mainam sapagkat hindi nakasumpong ng sinumang nakakarapat dapat. Kaya doon umiyak si Juan kasi nga wala hong makabukas ng 7 silyo, yung mga plano ng Diyos. Wala hong makabukas dito. Kaya nga mga kapatid na dito mo makikita kung paano tayo ginggawad ni Jesus Christ. Kasi siyempre yung ating mga ninuno, yung mga magulang, yung pinakapuno natin si Adan kasi si Eva ay nagkakamali. So ibig sabihin, ang paraiso na dapat sa kanila, iniprinda na nila kay Satan. So para magawad tayo ng mahal na Diyos, si Jesus Christ ay bumaba at nagpakatao. Dahil mga kapatid, kung sa literal na tao sa kalibutan, once na may lupa kita, diba, ipiprinda natin at namatay yung mga nagprinda, yung mga tatanda, diba, yung pinakamalapit na kamag-anak, ang kumbaga maggawad. So, kumbaga mga kapatid, yung 7 silyo kasi na yon, kumbaga, titulo. Kumbaga, yun ang titulo kasi bubuksan niya ng mahal na Diyos. Yun kasi ang plano. Yung kasi ang plano. So, paano mabuksan yan kung hindi gawa doon kamahal na Diyos? Kasi nga naiprinda ni Adan kag ni Eva kay Satan. Kasi nagkamali sila. So, ibig sabihin mga kapatid, makikita natin
Sa Roma chapter 8 verse 20 to 22, nung nagkasala si Adan, nawala sa atin ang lupa. Yes, kasi dapat paraiso tayo kaso nagkasala sila Napunta ito kay Satan. Mababasa nyo yan mga kapatid dyan sa Lucas chapter 4 verse 6. Ilista nyo na lang, makikita nyo dyan kung paano napunta kay Satan. So mga kapatid, dahil siyempre sa taong literal dito sa kalibutan, sino ba ang pwedeng magawad ng lupa, di ba? Kundi of course yung mga kamag-anak, yung mga tao dapat, yung kamag-anak mo, di ba? At saka yung dapat, dahil spirituhanon tayo, yung tao na walang kasalanan. So sino, di ba? Si Jesus Christ lamang. Hindi pwede anghel, hindi pwede si kahit sino, hindi pwede, kundi si Jesus lamang. Kaya ayon dito sa Roma, basahin nyo na rin dyan, ilista nyo, chapter 3 verse 23. Wala nang pag-asa, kaya umiyak si Juan. Kaya doon mga kapatid, na ipananatili mong basahin yon, kasi dyan mo makikita kung sino ba talaga ang pwedeng magbukas ng 7 silyo. Mga kapatid, sino bang karapat dapat? 2 titulo lamang ang pwede gawaron. Ang pwede gumawad. Yun nga mga kapatid, ang dugo ni Kristo at pagpasa niya sa cross, ang pagkamatay ng mahal na Diyos. Ayon sa Genesis chapter 49 verse 9 to 10, si Jude, isang anak ng leon, ang sentro ay hindi mahihiwalay sa Juda hanggang sa silyo ay dumating. Silyo, ibig mga kapatid sabihin, ang silyo, selo, Mesiyas. Kaya 7 silyo. Kasi ito mga kapatid, ang 7 silyo, mabubuksan lang yan pag dumating ang mahal na Diyos. Kasi si Jesus Christ lamang ang pwedeng magbukas dyan kasi tubusin niya ho tayo. Kaya kailangan na magpunta si Jesus sa mundo upang tubusin niya tayo sa kanyang dugo. Ayon sa Herbio, chapter 7 verse 14, ang ating Panginoon na ay lumitaw mula kay Juda. Kasi syempre mga kapatid, kung sa taong literal, hindi pwede gawaron ng kahit sino-sino. Kailangan mga kapatid, pamilya mo ang magawad sa iyo. Kaya nga mga kapatid, sino ba si Juda? Mga kapatid, bakit leon? Kasi hindi kordero lang si Jesus. Nung unang pumunta siya, naging kordero siya. Kasi siya ho yung nagtuturo, siya ho yung nagpakasakit siya. Siya ho nagturo sa mga apostolis natin. Ayon sa 1 chapter 1 verse 29, para mamatay. Pero yun mga kapatid yung pinakaunang pagpunta ng kordero ni Jesus Christ. Pero ngayon mga kapatid, leon, para maghari. Makikita mo ito sa Revelation chapter 19 verse 16, hari ng mga hari. Ibig sabihin mga kapatid, nung unang pumunta si Jesus, naging kordero siya. Sa ngayon mga kapatid, naging leon siya. Kaya dalawang bagay lamang mga kapatid ang kailangan. Kumbaga yung titulo ng lupa. Dalawa lang yan. Ang mahal na Diyos na naging kordero at nag-leon. Kasi sa pagbabalik ng mahal na Diyos ay magiging leon siya. Magiging hari siya. Lahat na dapat ng mga punishment na dapat gagawin is gagawin niya na. So, mga kapatid, ang ugat nito, kasi sa literal na tao, sinasabi kong hindi pwedeng magawad ang hindi ka mag-anak. Diba? Sa mga literal kaya nga mga kapatid, ayon sa Isaiah chapter 11 verse 1, at may lalabas na supang sa puno ni Isay at sanga mula sa kanyang mga ugat. Sino ba si Isay? Mga kapatid, yun ang tunay na tatay ni David. Si Isay ang tatay ni David. Ibig sabihin mga kapatid, si Jesus ay tagapagmana ni David. Ayon sa 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13, itanalaga ko ang iyong binhi at aking italaga ang luklukan ng kaniyang kaharian magpakailanman. Yun mga kapatid, ibig sabihin, ang
kailangan magawad ng lupa natin yung kamag-anak natin. Example lang yun, literal sa kalibutan at sa espirituhanon na babasa mo sa Biblia is parehas ang paghahambing. So mga kapatid, ayon sa Lucas chapter 1 verse 32 to 33, ibigay sa kanya ang luklukan ni David. Maghahari siya magpakailanman. Mga kapatid, supporting evidence yun na sa Lucas chapter 1 verse 32 to 33. Ibig sabihin mga kapatid, pansinin natin ugat ni David, hindi sanga. Ayon sa Revelation chapter 22 verse 16, ako ang ugat at ang supling ni David. Ibig sabihin mga kapatid, si Jesus ang gumawa kay David at siya rin ang anak ni David. Kasi si Jesus ang mahal na Diyos ang gumawa kay David. Tapos, si Jesus Christ, sa lahi ni David nang galing. Kaya siya ang pwedeng maggawad ng lupa o titulo o yung mga kasalanan natin. Yun mga kapatid. Kasi, nung nagkasala si Adan kay si Eva, nagiging example na yun naprinda na tayo, naprinda na ang buong mundo kay Satan. Kaya nga napakamatay si Jesus Christ or namatay si Jesus Christ sa cross, yun ang magandang term, sa pagtubos sa atin. Ibig sabihin mga kapatid, ang dapat ugat. Kasi siya nauna kay David. Ayon sa 1, chapter 8, verse 58, bago si Abraham, ako nga, siya ang Diyos ni David. Pero naging supling din, naging tao siya, para maging kamag-anak natin, para tubusin tayo. So, ibig sabihin mga kapatid, di ba parang example na namang sa literal na kalibutan, nga halimbawa may lupa ka, gimprinda mo, tapos namatay yung mga matatanda mo, di ba hinahanap yung mga kamag-anak kung sino ang pwede magawad. So, it the same sa nagiging bahagi ng buhay natin sa mundo, na noong panahon na nagkasala si Eva kasi Adan, yung paraiso, gimprinda na nila kay Satan. So, para mabawi ni Jesus Christ yun, para manumbalik, ay tinubos tayo ng dugo ng mahal na Diyos. So, nagtagumpay siya upang buksan ang aklat. Siya ang karapat-dapat magbukas ng aklat. Paano siya nagtagumpay? Kasi mga kapatid, ayon sa Revelation chapter 5 verse 6, isang kordero na nakatayo sa wari ay pinatay. Ibig sabihin mga kapatid, nawari pinatay, siya na yun mga kapatid. Nasa Revelation chapter 5 verse 19, ikaw ay pinatay at binili mo na sa Diyos ng iyong dugo ang mga tao. Yun mga kapatid. Kaya makikita mo rin sa Colossus chapter 2 verse 15, magkasamsam sa mga pamunuan, sila'y kaniyang inihayag na malinaw ng sila'y mapagtagumpayan niya. Ibig sabihin mga kapatid, ang tagumpay niya sa cross, leon siya. Pero naging kordero muna. Hindi kasi niya mga kapatid kinuha ang lupa sa pamaraan ng kung gustuhin ng mahal na Diyos, diba? Kung gustuhin niya na ihulog, ilaglag si Satan, para makuha ang lupa mga kapatid, makukuha kasi Diyos siya Pero mga kapatid, nagtagumpay ang mahal na Diyos sa cross. Ang tapang niya, namatay sa cross, siya ay leon. Pero naging kordero muna siya dahil hindi niya inagaw ang lupa sa pamaraan ng sinuntok ka or ginira niya or what, kundi binili niya mismo ng kanyang dugo. Yun mga kapatid. Sa 1 Pedro chapter 1, ilista nyo na lang verse 18 to 19. So, bakit karapat-dapat si Jesus buksan ang 7 silyo? Kasi siya lang ang namatay para sa atin. Yes mga kapatid, ginawad tayo ng mahal na Diyos. Niligtas tayo ng mahal na Diyos, hindi anghel, hindi siya kung sino-sino. Mismo ang mahal na Diyos. Kaya siya rin ang may karapatang humatol sa atin. So mga kapatid, basahin nyo rin dyan. So 1 chapter 5, verse 22
Yung mga detalye pa na iba, ilista nyo na lang. Tapos balikan nyo sa Biblia. Ano ang mangyayari, mga kapatid, pagkatapos? No? Ayon sa Revelation chapter 5 verse 6 to 14, nakita ni Juan ang kordero, hindi ang leon. Mga kapatid, tingnan nyo sa Revelation chapter 5 verse 6. Nakita ni Juan ang kordero, hindi leon. Revelation chapter 5 verse 8 to 10, 24 elders at 4 na living creature. Nagsamba, karapat-dapat ka sapagkat ikaw ay pinatay. Ito ngayon, mga kapatid, ang gusto kong bigyan na naman ng attention. Kung paano ba natin unawain itong 24 elders at ang 4 na living creatures na ayon sa Revelation chapter 5 verse 8 to 10. So mga kapatid, kasi ito sila, mga kapatid, ay kumbaga nakarelated ho sa pag ligtas na mahal na Diyos, sa paggawad sa atin na mahal na Diyos. Sila ay nakarelated ho sa tinatawag na Revelation chapter 5 verse 5. So ibig sabihin, mga kapatid, sa langit leon siya at kordero siya sabay, hari na tagapagligtas at judge at savior natin. Ganon, mga kapatid. So, lagi nating tatandaan, mga kapatid, na ang Revelation chapter 5 verse 1 to 4, iksina ito sa langit. Ito kasi yung tinatawag na pinakita kay Juan, na kumbaga, mga kapatid, ang mundo is title or titulo na mundo. Sino ang may-ari dapat, di ba? Tayo. Kaso, naibinta ni Adan kay Setan. Yun ang mga kapatid, na iprinda niya ho. Ganun ho, mga kapatid. Kaya, hahanap ng tutubos. Hindi anghel. Hindi pwede. Hindi kahit sino. Wala ho. Kaya umiyak si Juan, kaya akala niya walang magligtas. Pero may pag-asa, mga kapatid. Kasi, nandyan si Jesus Christ. Tinubos ni Jesus Christ ng dugo. Kaya, mga kapatid, ayon sa Genesis 49 chapter 10, may karapatang maghari ang Jude. Ang tinatawag, mga kapatid, tao siya, tao na mula sa angkan ni Juda. Si Juda kasi, mga kapatid, anak din na pamilya ni Abraham, ni David, Jonas. Sila ho, mga kapatid, ay magkamag-anak na kumbaga doon ho nang galing ang angkan ni Jesus Christ. Ibig sabihin, Diyos na naging tao, na naging hari, na namatay para sa atin. Siya lang ang qualified kasi siya lang ang may dugo na nagligtas sa atin. Makikita nyo yan dyan sa 1 Pedro 1 chapter 1 verse 19. So mga kapatid, kung siya lang ang karapat-dapat magbukas ng scroll, siya lang din karapat-dapat magbukas ng buhay natin. Kaya nga, mga kapatid, sa kabuhi natin, no, si Jesus lamang ang nakakaalam. Kaya hindi ho dapat tayo matatakot kasi niligtas na tayo ng mahal na Diyos. Ang gustong-gusto talaga ng mahal na Diyos, yung ipinagkatiwala mo ang lahat-lahat, ang buong-buo sa Kanya, mga kapatid, na talagang naniniwala ka na nandyan siya at tutulungan ka. Kasi, mga kapatid, namatay si Jesus para sa atin. Kaya, mga kapatid, hindi ho tayo dapat mahihiya na maghingi ng tulong sa mahal na Diyos, at huwag nating kalimutan na ibinigay niya na sa atin ang ating mana na Espiritu Santo, yung tatak natin sa noo, yung Holy Spirit. Kaya, dapat gagamitin natin yon, pero tayo mga tao, hindi natin alam paano gagamitin yon. Mga kapatid, pag alam mo gagamitin ang Holy Spirit na ginmana mo kay Jesus Christ, hindi ka mahihirapan sa buhay. Panalo ho tayo lagi. Kasi lahat ho na mangyayari at lahat na bagay, talaga hong tutulungan ka at gabayan ka ng Diyos. Hindi kita pababayaan ng mahal na Diyos. Kaya, mga kapatid, sa 1 chapter 16 verse 33, lakasan ninyo ang loob, aking dinaig ang sanlibutan. Yes, mga kapatid. Nanalo si Jesus eh. Kakampi natin si Jesus eh. Kaya nga binigyan tayo ni Jesus Christ ng mana eh. Gamitin natin yung mana natin para hindi tayo mahihirapan. Kasi walang anak si Jesus Christ na pulubi. Maniwala lang ho tayo sa Kanya.
Magtuo lang ho tayo. Magbigay ho tayo ng tinatawag na sapat na paniniwala na ang lahat na yun ay nandyan. Yes, mga kapatid, ganun ho ang nangyayari. Kahit sa buhay ko, mga kapatid, yun ho ang ginagawa ko. Nga talaga ho, kung ano man ang hinihingi ko, naniniwala ako nga magkaroon ako at naniniwala ako nga gabayan ako. Dahil alam na mala Diyos kung ano ang nasa puso at nasa isip ko at kung ano ang koneksyon ko sa Kanya na kung saan siya lamang ang lahat na inaasahan ko. Mga kapatid, walang anak si Jesus Christ na pulubi. Maraming kayamanan kay Jesus. Maging kontento lang tayo kung anong mayroon at susundin lang natin ang nagkakarapat-dapat na nakakaaya-aya sa Kanyang paningin. Amen? So mga kapatid, atin na bigyan ng atensyon sa sunod natin na live. Kumbaga mga kapatid, bigyan natin ito ng sa sunod natin na pagla-live, bigyan natin itong isa dito na nabasa natin kanina. 24 elders at saka yung 4 living creatures. Bigyan natin yan ng atensyon kung sino ba sila at ano ba sila. Kasi nakikita ho natin sila sa Revelation. Nakikita ho natin na nandyan ho sila. Kaya, siyempre alamin ho natin kung sino sila. Kasi, of course, dapat ho, paghahandaan ho natin ang future natin sa buhay na walang hanggan. Kaya mga kapatid, ito kumbaga, sa mga mensahe ko, lagi ko lang pinapaalaala ang tinatawag na rapture. Tandaan natin mga kapatid na ang rapture, dalawang bahagi lang yon, lupa at langit. So mga kapatid,